Morning po, good morning po. Again, salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapag-live muli. Salamat sa Panginoon at sa Espiritu Santo na sa isang araw na naman ay makapag-live tayo. Ngayon, ang aking lang po update, yung patungkol pala sa motor ko, napaayos ko na po yon. I think that was Friday. Friday po, pagawa ko yung motor at maayos naman po. Yung kakilala kong mekaniko, mura lang yung singil sa akin pero binigyan ko siya ng extra. Bagaman kasi sobrang mura yung singil niya sa akin nahiya naman ako. So again, maayos na yung motor, at saka pinalitan ko na rin yung bearing. So reminder lang pala, pag meron kayong motor, I don't know kung sa sasakyan. Kasi sa motor, pagka binabaha, tamaan yung bearing, tsaka yung sa loob, yung tawag nito, yung spacer. May spacer siya. Napansin ko yung spacer masyadong maitim na, sumusuka na ng maitim na parang kalawang. Nilinis ko naman at maayos na. Tsaka doon mismo sa speedometer gear ng motor ko, pinalibutan ko na ng grease. Mabait naman tong mekaniko dahil yung nila, yung greaser niya, siguro ang haba, tsaka pipigain mo ganyan parang gunting. Tapos ako na naghawak ng nozzle at pinalibot ko doon. Talagang tungtuwa naman ako. At ramdam ko din yung motor ko, iba ang performance. Kaya nasa isip ko lagi magkaroon ako ng mga spare parts. Swerte naman at hindi ako nagkamali na magkaroon ng spare na mga bearing, dahil yung bearing ko na yon siguro mga 1 taon mahigit, magdadalawang taon ko nang nakatago. Kasi minsan bumili ako siguro mga 4 na piraso. Nagamit ko na yung 2. Nagpalit na naman ako ng nakaraan. So yung 2 na spare ko, naubos na. Most probably today or this coming week, hanap ulit ako ng bearing. Suggest ko siguro pagka may time, bili kayo I think mag-online na lang ako para mas makatipid siguro. Ang laking tipid kasi pagka sa online. So again, yun. Ano pa ba? Yung pagla-live ko pala regarding dun sa 3 sungay at palaka, anytime today, pagka nagkaroon na ng time dito, isi-set up ko yung itatakal ko ulit yon. So any clarifications, any questions, you could prepare. Kung gusto ninyo i-discuss ng mahaba-haba, mas better din. Pero kung may mga questions kayo in particular sa Bible, mas maganda siguro i-cite nyo yung passages para we could collaborate and work things out. Kung ano man yung mga bagay patungkol sa gusto ninyong malaman, patungkol doon sa sinasabing 3 sungay at palaka. Kasi dito sa mundo natin, umiiral talaga yung masamang espiritu. Okay? So sa mga naghahanap ng katotohanan, gaya ko rin, naghahanap din ako ng katotohanan, ang pag-asa natin sa Diyos, sa Panginoon. Yung Biblia po, the greatest na source or the only source ng katotohanan sa mga nakasulat, sa mga kasulatan na galing po sa Diyos. Isaiah 34:16, search from the book of the Lord, none of it shall be lacking, none of it shall have its mate. So, ganon. So, I don't care kung ano man yung expounding ng iba. Again, may background din po ako dyan kahit papano. Bago pa po ako makapag-aral doon sa Asian Theological Seminary para sa masteral class, nagsisearch na po ako niyan. Matagal-tagal na rin po. It took me about a year or more na para mag-research din po sa mga bagay na nais ko pong pag-aralan. So again po, ano pa ba? Regarding naman sa ginagawa kong ngayon, action or
magiging hakbang ko sa regarding sa status ko sa trabaho, puro yung ulan parang indicative ba na kung anong paman. Syempre nakapagbitawan ako ng salita doon sa mga taong nakakilala sa akin, hindi naman pwedeng aatras ako. Pero gaya ng sinabi ko nang pinost ko nga kanina, kanina o kahapon siguro yon, sabi ko nga doon about sa espiritu, yung sa espiritu na in-instill sa pagkatao 24 years ago, pinatay ng aming isang kasama. So yung espiritu na yon meron din siya. So ayaw ko na lang maglitanya kasi baka pag naglitanya pa naman ako minsan tuloy-tuloy, mapapahaba ho ng mapapahaba. So basta nagbitaw man ako ng salita doon sa mga taong nilapitan ko, tulungan tayo ng Diyos, tulungan ako ng Diyos na magampanan iyon. Pero kung talagang mabigat ho yung sabi ko nga doon sa postscript, I will cross the bridge when I get there. Yun nga, ika nga. Kung ano man yon, I assure you, hindi yon yung paghiganti o paggawa ng kasamaan. Kasi sa status ba dati dyan sa Luneta Sage, hindi ako gagawa ng ganon. Yung ginawa ni, Captain Mendoza ba yon? Yung PNP na nagwala doon. Kung ano pa man. Rest assured, to my followers, to America, hey CIA, here, you're listening, I'm okay and I'm fine. So I have no evil intent na kung ano pa man. I'm just saying na sa buhay meron talagang mga bagay na dapat desisyonan. Bago pa man dumating iyon, kailangan din mag-isip-isip tayo kasi ganun talaga sa buhay. About the 6W and 1H, what, when, where, why, who, which, and how. Anchored in 3. Where to go, where to go, what to do, and how to get there. Yun lang po yung tatlong bagay. Doon yung naka-anchored yung tatlong bagay na yan sa 7 elemento na yan. Kasi sa Biblia nakasaad po yan yung 3 bagay at yung 7 bagay. Yung bilang po na number 3 at number 7, those are numbers even God Himself used for the good. Yun po. So nagbigay na po ang Diyos ng halimbawa. Yun po yung isang bagay na kaloob ng Diyos sa atin din para makaalam ng mga bagay-bagay patungkol po sa Kanya. So hindi naman po masama gagamitin mo yung bilang na number 3 at number 7. So kung na-interest po kayo doon sa if I awoken your interest doon sa mga bagay-bagay na nabanggit ko previous pa at itong mga later ko na mga post with regards doon sa yung taong may pyramid. Hi! Ito na, yung taong may pyramid sa kanang kamay at kaliwang kamay. Yan. Nag-iisa lang pala. So ayaw ko naman masyadong itaas yung sarili ko noon, kaso lang sobrang sama ng pakiramdam ko and I don't know kung hanggang saan ako aabutin kasi kailangan ko talagang i-expose na. Pupunta man ako doon sa US Embassy, yun din naman talagang gagawin ko. Hindi ako magwawala dyan, at least siguro sa pangalawang beses kong pagbalik dyan sa US Embassy, yun talaga gagawin ko, kumbaga inunahan ko na. Kasi marami talaga akong naka-install ngayon na mga bagay-bagay na dapat din ninyong malaman. Mula noong 1996 hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa implant device. Yan yan, rewards. Okay? So yung English grammar or yung accent, madali lang naman pag-aralan yan. Kaso lang, I need siguro some time na para lang ma-refresh ako, para siguro makapagsalita din ako. So again, America, maraming salamat dahil kayo ay umiiral at isa kayo sa mga masabing pwedeng tawagan ng tulong o sandalan sa mga panahon ng kagipitan, dahil kung wala kayo,
yung Europa, wala na yan. Gaya nga nang si Emma Giles, yan. Emma Giles, if you're listening, why don't you try me online debate? I'm a Filipino, I'm a lowly person. If you want an online debate, well, I'm here. You always see my face, you can see my face, and any topic. If you want to discuss about the role of the United States to rebuild Europe, okay? If you want to debate, just answer my post, send your schedule, your post the schedule, when and what time, okay? And what topic. Maybe we could do a debate, a running debate, a whole day debate. I may not be an expert on foreign policy, but then let's modify the existing policy on debate, okay? We can do it, a running debate on policy. So, again, America, thank you. Maraming salamat sa inyo, America. I know you're struggling kasi deep within you there are evil powers. Okay? So, bagaman wala man akong sungay, you can't see my horns. Wala naman talaga akong sungay. But then sa mga post ko may mga sungay, saka na lang ninyo malaman yan kung bakit sinasabi kong mayroon ding sungay. Okay? Yan ang isa sa mga problema ko pag nagsalita ako, tuloy-tuloy minsan. So, baka siguro anytime today magla-live ako at yun na nga. marami akong pwedeng i-kwento sa inyo, idaan na kwento. At regarding dun sa mga nangyari na way back 2004 nung galing ako sa Zambales, kung sino-sino yung mga tao na yan na binidyuhan pa ako, tapos hinit-inran pa ako dyan sa may Binondo, dyan sa may Dasmariñas Street, Binondo. Dyan ako hinit-inran way back 2004. Okay? Lahat yan, pati yan bubuksan ko. Pastor Monsalud, isa ka sa magiging topic ko siguro. Okay? And salamat ng maraming salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo, sa mga audience. I thank you all, Americans or Filipinos alike. I thank you for monitoring, following, even without like, monitoring is enough already. It warms my heart that my channel, my advocacy are stirring up your interest or feeding your mind in a sense. And that's not for my glory but for the glory of God. In Jesus' name and with the Holy Spirit. Okay? So again, hindi ko pa naayos yung setup ko. All of these are puro impromptu. And again, see you anytime today. Mag-live ako ulit. Salamat sa Diyos at sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.